so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabisnes namin minamahal. Yun po, no, good morning po sa lahat. At ayun, kakagising lang mga kabisnes. Halata naman. Yan mga ganak. Gagawin ko ito mga kabisnes kasi due to the public demand, sharp public demand. Then, kasi marami kasing nagre-request, marami kasing nagsabi na kasi di ba nung naalala nyo, nag-PT ako nung nakaraan is gabi. So until now, wala pa naman ako, hindi pa rin ako nagkakaroon, hindi pa ako nagkaka-administration. So marami nagsabi na dapat daw umaga. So ngayon, umaga mga kabisnes, hindi pa ako nakainom ng tubig, wala pa lahat. As in, kagigising ko lang, kakabangon ko lang. Pero ayun nga, bumili naman kasi kami kagabi nito kasi sabi ko bukas ko na lang gagawin ito. Diba? Kasi maraming nagsabi, Junjun, dapat mas effective ang PT pagka umaga daw. Tsaka, yun nga, hindi daw dapat mag-PT ng gabi. Kasi ang pagkakalam ko kasi, ang PT kasi anytime yun. Pero sabi nila, yung mas effective pagka umaga, yung wala ka pang hindi ko pala kainom na tubig kasi wala. First tea in the morning, hindi pa naman ako umihi. So, hindi umihi. Kasi nga, ito, gawin natin. Medyo tanghali naman ang mga kabisnes. Kasi kakagising ko lang talaga. Pero at least, di ba? Anong oras dyan pa? 9 na mga kabisnes at kagigising ko lang. Pero bagong lahat, no, mga kabisnes, may mga bagay lang tayong tatalakayin saglit bago ko ito gawin. Ayan na naman, daldal na lang si Diyos. Sabihin na naman nung isang sabi nung nakaraan, daldal ko daw, ganyan. Di ba nga, nabanggit ko na din doon, nag-comment ako, nag-reply ako na vlog, as a vlogger, kailangan mo talagang dumaldal dahil syempre, alangan namang diretso ko itong gawin, ganyan. Walang thrill. Walang thrill. Tsaka hindi, kailangan mo rin kasing pabain yung video. Ganun yun. Kailangan yun mga kabisnes sa vlogger, dapat madaldal ka talaga. Tawa nga ako dun sa mga nag-reply ng comment, sabi nila, saka nakakita ng vlogger na hindi madaldal. Nagkape ka? Ha? Saka nakakita ng vlogger na hindi madaldal. Tama naman yun. Yan yun na yun sa mga kabisnes. Bitter siya. Char bitter. Ito na nga. Ukol to dun sa vlog namin kahapon. Sa upload namin kahapon na about kay Kuy. No? Una sa lahat, di ba nga nabanggit ko unang-una nabanggit ko yun na ayaw pumayag talaga ni Papa na pumunta rito. Tapos nung pangalawa, pumayag siya nun kasi kaya naman siya pumayag nun nung pangalawa kasi nga ibebenta nga dapat yung bahay at lupa doon. So, plano na, pumayag na siya no na dito pumunta or umuwi tapos, magbakasyon or else mag-bakery nga. Pero, ayun, napag-desisyon na naman ng mga ate ko, ayaw pumayag kasi nga si Papa matanda na. At saka, hindi na pumayag na mga kabisnes. Hindi na pumayag na hindi na po pumayag na iwanan ni Papa yung yung bahay benta kasi nga what if daw umuwi kami, magiging bahay namin doon. So yun, hindi pumayag. So hindi na rin si Papa na pumunta rito kasi rin mga kabisnes, no, isa sa reason is, yun nga, walang maiwan doon sa bahay. Walang katao-tao doon. Hindi rin naman pwede yung ate ko. Doon sa nagtatanong, wala ka bang pamangkin? Marami akong pamangkin, mga kids. Kasing yung isa, kasing laki ni Kuy, ang sunod is maliit. Merong dalaga, pero nag-aaral po kasi yun. Although walang pasukan, pero
ano kasi siya, may nasikaso kasi sa school. Hindi ko alam kasi pa, ano rin eh, alam nyo naman mga kabisnes, malapit na pasukan ulit, no? Ano siya, nagbabiyahe siya papuntang Iligan. Hindi kasi dyan nag-ano yung pamangkin ko. Nag-aaral po siya, college na po kasi. Tapos yung isang ate ko naman, may dalawa rin siyang anak, isang binata at isang magdadalaga. Nasa Iligan City kasi yun, malayo. Eh, nagbabantay din yun ng dalawang kapatid na maliliit. Yung dalawa. So, talagang walang maka-ano kay Papa. May minsan, pamangkin ko pupunta doon. Magre-repack. Pero, most of the time, nasa ano siya mga kabisnes, nasa Iligan. Kaya, ayun, hindi talaga nila basta-basta masasamahan si Papa. Si ate din, hindi rin ganun ka, na pumupunta doon kay Papa. Good morning ka naman. Good morning po mga kabisnes. So, yun mga kabisnes, yun sinasabi ko. Kaya hindi ko basta-basta pa. Kita ka. Good morning ka. Morning po, mga business. Yan. Maya-maya mga kabisnes, mag-ano kami. Mag-i-scout. Basta na. Ayun. Kaya hindi talaga si Papa na pumunta rito. At pangalawang reason, mga kabisnes, no? Si Papa po ay mahihiluhin na. Hindi na siya basta-basta makapag biyahing mag-isa. Lalo na ito malayuan. Nagdi-deliver siya ng tinapay, dyan lang sa malapit-lapit, wala na rin siyang delivery, siya na lang mag-isa. Hindi na niya kayanin mga kabisnes na bumiyahing mag-isa. Basan ni Papa ko anin ko. Tapos basan ko. Kaya tapos si Papa magkape, anak. Ha? Ayun, no? Ayun, sige na. Huwag ka naman dyan. Hindi po na si Papa kaya magbiyahe. Yun. Kaya ang pinaka talaga para makapunta doon is kami ang makapunta. Magbakasyon. Pero nabanggit ko na rin naman yun at gusto ko lang ipaintindi ng maintindihan naman po ninyo yung sitwasyon namin. Nabanggit ko na rin yan nung nakaraan. Try nyo po tignan ang aming mga vlog, ang aming mga views, kung ganun po ba kataas. Kasi mga ka-business, kahit gaano pa yan kataas, kahit umabot pa yan ng 5,000, 6,000 yung views namin, pero ang revenue niyan, Diyos ko marimar, mapapakamot ka sa ulo. Yan yung tinutukoy ko nung nakaraan. Nabanggit ko na yan din yan, makapaulit-ulit pa kasi ako mga ka-business. Nabanggit ko na din po yan. Alis mo na. Opo. Na kahit let's go si mga nagwawali. Na kahit po gaano kataas yung views, kung mababa yung view duration, talagang wala po. As in, ang liit lang din ng revenue. Yun yung gusto ko ipantindi ba? Sabi ng iba, bakit hindi kasi kayo ba't hindi na lang kayo magbakasyon? Pwede naman, pero hindi pa nga po ngayon. Hindi po kasi di ba, nung nakaraan, nabanggit ko po sa inyo na nagkaanuhan na kami dahil ubos nga pati yung savings namin dahil nga nung nagpaayos kami ng motor. Salamat na lang nga kami kasi talagang nung huling sira, may nag-sponsor kasi talagang wala na akong pampaayos noon. Thankful na lang kasi may nag-sponsor noon. So, ngayon, magsisimula pa lang ulit kami mga ka-business. Kaya talagang wala. Tapos sabi nung isa, nabasa ko lang din, bilhan mo na ng cellphone, Papa mo. Hindi na lang po ba kami kakain kasi wala naman daw kaming binabayarang upa. Honestly, kasi ito commercial kasi yung dito. So, ang binabayaran din namin tubig talagang malaki. No, maghahati kaming tatlo. Ako, si Ate Mingay, sila, si Ding. Naghahati kaming tatlo. Ang bill ng tubig is mataas, umabot ng 6K. So, hatiin namin yan in 3. Mga ka-business, hatiin namin yan tatlong hati. Hatiin namin, so 6, tag 2 plus kami. Kasi 6 plus ang bayarin ng tubig ngayon eh. So, malaki rin mga ka-business, tag 2 plus. Tapos may iba pa yung kuryente. Diba?
Ay, sana maintindihan din nung isa. Sabi nung isa kasi, ba't di mo nalang bilhin ng cellphone papa mo? So, wala naman kayong binabayarang upa. Yes, wala kaming binabayarang upa, pero yung bills namin, alam ka namang hindi rin kami kumain, di ba? Madali lang sabihin, para namang ang mura-mura ng cellphone na ano, yung ang tawag dito, cellphone na touchscreen. Oo, gusto kong bilhan talaga si Papa. Sino bang hindi? Gusto kong bilhan. Bakit naman hindi? Kaya nga lang, no? Para maintindihan lang ng iba. Hindi po ganun kadali. Buti sana kung tag 500 plus lang, ganun. Diba? Hindi mga kabisnes. Siyempre, gusto ko rin bilan si Papa ng cellphone. Yun namang hindi mabilis masira. Para yun nga, kung ano, magka-video call, ganun. Tsaka yung patungkol talaga sa pag-uwi. Talagang ano mga kabisnes, talagang hindi ganun kadali. Kasi mahal naman ang pamasahe. Yan, real talk tayo. Hindi ganun kadali dahil ang pamasahe pa lang mga kabisnes, Diyos ko marimar naman. Hindi ganun yung kadali yun. Sinong tao bang ayaw makita yung magulang? Siyempre ako gustong-gusto. Especially si Kuy ko gusto niya. At speaking of Kuy, wala naman po akong binanggit doon na doon ko iiwan si Kuy kung sakali. Siyempre hindi ko ilalayo yung anak namin. Nag-iisang anak lang namin yan. Hindi ko po ilalayo si Kuy sa akin. Although gusto nung bata na doon, di ba narinig nyo naman mismo sa kanya, sabi niya, gusto niya doon sa lolo niya kasi nga mag-isa lang at walang katuwang paghahanap buhay. Although nagsabi yung bata ng gano'n, hindi ko naman po hahayaan na iwan si Kuy doon. Diyos ko marimar. Kahit kailan hindi pa nalayo sa amin yan si Kuy mga kabisnes. Hindi pa. Kaya paano ko gagawin yun? Hindi ko kakayanin yun mga kabisnes na isang na yung anak ko andun. Hindi ko kakayanin yun, Diyos ko marimar. My God. Diba? Nabanggit lang yun ng bata, pero wala naman ako sinabi. Kaya nga sabi ko, iwan mo na ba kami ni Papa? Diba? Hindi siya nakasagot mga kabisnes. Tinanong ko lang naman yun, pero hindi ibig sabihin nun, pumapayag ako na ganun. At saka, hindi rin niya papayag si Bay. No, mga kabisnes. Sa akin lang, maintindihan nyo rin po yung sitwasyon. Yung kinikita namin sa YouTube, sumasapat lang din minsan, mga kabisnes. Sa totoo lang, sumasapat lang din minsan. Hindi naman din namin pwedeng lahat ng gastusin namin dito is iasa namin sa KB. At napapanood at nakikita nyo ang views po ng KBO. Kung gaano kami bumaba yung sahod namin, syempre ganun din po ang KBO. Kaya nga po nagsisikap kami, mga kabisnes, na makapag-scout is para makahanap ng taong, alam niyo yun, na muling sa KBO at syempre kasama kami doon. Naghahanap kami ng taong, alam niyo yung parang katulad ni Kuya Bong, nakarapat dapat matulungan. Ganun yun. Yun ang doon mga ka-business. Kaya sana maintindihan nyo na yung sitwasyon namin, gustuhin ko talaga, pero talagang hirap mga ka-business. Hindi naman po kasi kami palaging yung una talagang matataas yung sahod namin, tapos meron pa mga sponsor. Talagang noong time na yun talagang hindi ako hirap siguro talaga noong time na yun. Sorry po. Kaya nga lang ngayon, talagang mga ka-business, tight ang budget. Hindi ganun kadali yun. Talaga, hindi ganun kadali. Kasi
kung pamasahe lang sa eroplano, ay natatakot ako sumakay ng sa totoo lang, natatakot ako sumakay kasi may napanood ako nitong bago sa may port ng Allen sa Matnog. Yung tawag dito, barko pa yun, barko na yun pa, no? Yung barko, mga kabisnes, sa sobrang lakas ng alon, gumagano na yung barko. Tapos, napapasukan na ng tubig yung taas. Talaga, dahil sa lakas ng alon. Nakakatakot, mga kabisnes. Kasi sabi ko, kung makaka-uwi ako, aeroplano na lang ako para isang sakay lang. Kasi yun, marami kang sasakyan na barko. Tapos, nakakatakot. Naalala ko nung nag-Boracay, naalala niyo yung mga kabisnes, nung tour namin, second tour ng kabisnes official. Pauwi na kami noon pauwi na kami. Doon din, mismo. Matnog din yon. Patawid na. Ng port ng Allen, abot dun sa Banansya. Basta doon pa rin yun. Naka, mga kabisnes. Tawag dito? Gumaganon na yung barkong sinasakyan namin, no. Tapos nasa loob lumabas ako. Kita ko, grabe, ang lakas ng alon. Tapos ang layo pa namin, nasa gitna pa lang kami. Ganun. Tapos lumabas na yung mga kagwang, sabi na ni Kuya. Mga kagwangs, makita kayo dun sa taas, mag-safety na kayo ng mga life jacket. Safety na kayo, na kayo kasi yun nga, hindi natin alam di ba mga kabisnes, ang lakas nga ng alon nun. Tapos, pumasok ko sa loob ng van, humiga ako. Ramdam ko yung parang kung dinuduyan. Ganun. Tapos sabi ko, di ako natulog, nanalangin lang ako. Grabe na yung panalangin ko ng mga kabisnes. Kasi naiiyak na ako sa sobrang takot. Pero tiwala lang talaga sa Panginoon na hindi ka pababayaan. Ganun na siya, mga kabisnes. Pero nakarating naman kaming safe dun sa sa port. Nakarating kaming safe, kaya wala, lang talaga, panalangin lang talaga, mga kabisnes, na may minamahal. Saka nananalangin naman din ako, mga kabisnes, palagi na sana makahanap kami ng mga taong karapat dapat na matulungan, mga taong hindi hindi abusado, yung kailangan talaga ng tulong, yung purely kailangan ng tulong, mga kabisnes yun. Tapos yun lang, gusto ko lang ipaintindi sa inyo na hindi porket nakikita nyo minsan mataas ang views sa loob ng isang buwan is ganun na lang kalaki yung sasahurin. No, honestly, mas mataas pa ang sinasahod ng mga nagre-reels ngayon, kasi may glitch yata si Meta. Hindi ko alam kasi may nakikita ko maraming nagpo-post na 1,000 lang yung views niya pero umabot na ng $300 may get yung mga revenue nila. Hindi ko alam, may glitch yata si Meta. Kasi yung 100 views meron ng 30 plus or 70 plus na revenue. Ha? Mag-release ka lang. Hindi mo lang mahilig sa reels. May mga minsan nag-upload ako pero parang lang yun, wala lang, pag nagtitripan ko lang naman, mga kabisnes, yun, kaya minsan nag-upload ako. Minsan naman, wala. Dati nagre-reels ako. Ha? Wala lang, mga trip-trip lang naman yung sa reels. May minsan yung mga magagandang views, yun yung ina-upload ko lang sa reels, mga kabisnes. Yun lang naman. Basta yun lang, mga kabisnes, na sana maintindihan nyo na hindi po ganun kadali yung sinasabi nyo, si Papa papuntahin dito, hindi po pwede dahil nga, ayan, mahihiluhin. At ayaw na naman ni Papa, nagbago na naman ang isip. Ganun talaga pag tumatanda, pabago-bago ng isip. No? Pangalawa, yun nga, nahihilo. Yun. Kaya, pagka nakaluwag-luwag, mga kabisnes, at tayo, tumaas ulit yung mga revenues natin, why not coconut na umuwi at ayun, ibakasyon si Kuy doon. Babakasyonin. Kasi talagang mahirap Sa ngayon, mahirap pa. Mahirap ang gawin yung bagay na yun na basta-basta na lang
magdesisyon ng ganun. Kasi, paano naman, oo nga, may pamasahe. Pagdating doon, imposible mag hindi kami gagastos, di ba? Mga ka-business. Hindi gagastos ka, eh. Ayoko rin naman paano yung si Papa doon kung sakali. Basta antay lang tayo, alam ko, babalik din sa dati ang lahat. Babalik din sa dati ang lahat. Antay lang tayo mga ka-business, hindi naman kami nawawalan ng pag-asa na makaano kami. Ha? Ayaw nga pala, speaking of vlog ni Jonathan kahapon, no? Ano pa? Kay Jonathan? Kay Jonathan pa? Oh, yun. Speaking of Jonathan, yun, gusto ko lang talagang, nadaanan lang talaga namin siya mga kabisis kasi nga nag-vlog kami. Ayan, napanood nyo rin naman dito sa vlog namin na nag-scout kami ni Bay. Nadaanan lang namin siya. Sila ni Nanay. Ayaw ko na nga sanang i-vlog yun. Kung napapansin nyo, si Bay ang tumigil kasi yung motor, yung motor, sabi ni Bay. Yan na lang din natin, daanan at kamustahin. Napanood ko kasi yung vlog niya, mga kabisis, na sabi niya, wala nga daw siyang pakialam sa mga viewers at mga bashers na yan. Ang may pakialam na siya, yung sa vlogger lang. Kasi yun ang tumutulong sa kanya. Yun nga ang sabi ko sa kanya. Huwag kang ganyan, Kuya Joe. Kasi, kung hindi dahil sa mga viewers, hindi ka matutulungan ng mga vlogger kasi wala kaming sasahurin. Totoo naman, di ba mga kabisis? Kung walang manunood sa amin, wala kaming sasahurin. Gusto ko ipaitindi sa kanya yun, mga kabisis. Gusto ko talagang mag-gets niya yung bagay na yun. Kasi, hindi kami makakasahod kung hindi dahil sa inyo, mga viewers. Kaya ko yun sinabi sa kanya. Kasi, syempre, ako ang nasasaktan para sa mga viewers eh. Doon sa sinabi niya, wala siyang pakialam dyan sa mga viewers na yan. Ako yung nasasaktan para sa mga viewers. Kasi nga, ramdam ko yun eh. Alam ko yun na malaki ang contribution ng viewers para kaming mga vlogger ay sumahod. Malaki ang contribution nyo po. Yung mga panunod nyo, hindi pag-skip ng ads, pagtatapos ng aming mga videos, sobrang laking tulong nun sa amin. Kaya nga sobra kong na-appreciate yung mga viewers, mga subscribers na nanonood. Kaya yun, naiano ko sa kanya. Kasi bungakala niya, vlogger lang ang tumutulong sa kanya. Hindi niya alam na kasama na dun yung viewers na tumutulong sa kanya. Although si Kuya or ang vlogger ang nag-i-initiate ng vlog, okay lang na, nag-i-initiate ng vlog. Pero, syempre, doon namin kinukuha sa sahod sa YouTube. So, dahil yun sa mga subscribers at viewers namin dyan. Diba? Sana lang ma-gets yun na Jonathan kasi talagang, at ako talaga, sumama loob ko talaga sa kanya dahil nga dun sa, sabi niya na, kawawa siya dun sa, sa lugar na inano niya. Ano ba tawag dun sa, ginawa na bahay ng mga kagwangs. Especially, napanood ko rin yung mga kabisnes at saka sumama ako nung hapon. Hindi ganoon kadali ang paggawa noon. Tapos nung tanghali pa, naulanan pa sila Bay, si Kuya Buknoy, sa paggawa doon. Yung dalawa. Talagang, para sa akin, nasaktan ako. Sabi ko, pinaghirapan yun. Andun yung asawa ko, pinaghirapan din yun ng asawa ko. Kasama asawa ko dun siya naghirap sa paggawa. Tapos gaganunin lang. Diba? Talagang naano ako dun, na inis talaga ako dun sa kanya, nasaktan ako. Pero at least na sabi ko naman sa kanya yun, mga ka-business. Para maintindihan niya. Ewan ko lang kung maintindihan ni Kuya Jonathan. Kilala naman din natin siya. Hayaan nyo na lang yun, mga ka-business. Kinumusta lang naman namin siya. At si Nanay din. Yun naman ang importante dun eh. So yun, mga ka-business, dumaldal na naman ako. Gawin na natin to. No? Anuhin na natin, mga ka-business. So, balikan ko po kayo. Kuha lang ako ng Yan, balikan namin kayo, mga ka-business. Ayun mga ka-business. So, ano na natin. Ang halin. Babayak na to. Dalawang patak. Oh, sige. Dalawang patak. Huwag ka munang tumingin. Tayin natin. Yon. Antayin natin, mga ka-business. No, habang inaantay natin,
kung ano yung result, hindi ko rin muna titingnan. Yun, sana maintindihan mga ka-business. At sana po, no, makikisuyo kami mga ka-business. Na sana po, kasi di ba lagi naman po yung iba, lagi sinasabi na, mag-scout kasi kayo, ganyan. Mag-charity na ulit kayo para ganun daw, para tumas ulit ang mga views. Sa totoo lang, kung napapansin nyo, panoorin nyo, tingnan nyo yung videos po ng KBO at kahit sa amin. Pagdating sa pagtulong, talagang walang manunood. May manunood yung mga solid ka business lang. Kaya nga nagtataka ako sa laging sinasabi na binabash si kuya dahil hindi na raw nagcha-charity kami, hindi na raw nagcha-charity. Binabash. Pero bakit ganun? Pagka nag-charity naman, hindi naman pinanood tulad nung pinuntahan namin dun sa Malabon. Si nanay na natangay ng ipo-ipo at saka si tatay na blinagdibay. Huwag ka munang tumingin. Hindi nga umabot ng 10k yung views. 'Di ba? Kaya sana nakikisuyo po kami mga ka-business. Sana lang suportahan niyo po or yung lahat po ng mga videos po ng KBO at saka syempre ng mga kagwangs, lalo na yung pong pagtulong mga ka-business. Kasi yun naman po yung gusto rin namin para makabalik kami ulit sa dati talaga na kasi limitado din po ang budget ngayon dahil nga sa hindi naman gano'ng kataas yung revenue namin lahat. So may limitado yung revenue talaga at yung pagtulong. Kaya sana lang nakikisuyo kami mga kabisnes naming minamahal. Tulungan nyo rin po kami na mabalik sa dati. Si kuya kasi ngayon is may sakit mga kabisnes Kaya talagang wala diba? Sana mga kabisnes kahit yun na lang tulungan nyo po kami na makabalik sa pagcha-charity talaga na kasi talagang ayun, sobrang bababa ng views talaga mga ka-business. Siguro busy rin ng mga tao ngayon. Nananatili lang yung solid ka-business. At nagpapasalamat po kami sa lahat, sa mga lahat ng mga solid ka-business dyan na hindi bumibitaw sa aming lahat. Thank you so much po sa inyo. Talaga. So, yun na mga ka-business, the moment of truth. The moment of truth. Ano? So, yun, the moment of truth. Koy, dito ka. Upo ka dyan. Huwag ka na mag-chinelas. Upo ka na. Anak? Bakit? Muta ka pa, di ka pa nagilamos. Ano? May kapatid ka na. Meron? Oo. May kapatid ka na. Tingin? Oo nga, may kapatid ka na. Tingin? May kapatid ka na. Okay. Gusto mo? Gusto niyo lang mga ka-business. Sabihin mo sa mga ka-business, gusto ko po ng kapatid. Gusto ko po ng kapatid mga ka-business. Anong gusto mong kapatid? Ay, kapalis ko tinay. Pares kay? Tinay. Gusto niya katulad kay Tinay, babae. Ay, mag-thank you ka pala sa mga natin dyan, mga ka-business. Sabi ang pogi mo raw. Thank you po mga ka-business. Ayusin mo yung pagsasalita mo. Sorry. Sige. Thank you po mga ka-business. Ba't gano'n? Thank you po mga ka-business. Huwag gano'n. Okay. Huwag mong yung bibig mo, sabihin mo, thank you po mga ka-business. Thank you po mga ka-business. Ganon. Huwag parang babae ka, lalaki. Lalaki. Oh. Man ako men. Amen. Magilamos ka na muna doon.
Ay! Awa, mamaya na. Tapusin natin to. May kapatid ka na. Dapat, anong gagawin bilang kuya? Angan. Alagaan ng kapatid. Umayos ka nga ng pagsasalita, Koy. Ay, sorry na. Alagaan ng kapatid. Tapos, Ano, sumunod kay mama. tapos, Lang. anong gagawin mo? Katulad kay Tinay. Aalagaan ka kapag iiyak. Ayun o, mga kabisnes. Gusto niya talaga. Kaya lang, mga kabisnes, ito po yung result. Ito muna, skipin muna. Ano yan? Anong result? 1. Hmm? Isa lang. Anong ibig sabihin nito? Wala, anak. Walang talaga mga kabisnes. Ayan o. It's negative. Negative. Wala talaga. Hindi talaga ako buntis-buntis. Bakit gano'n? Bakit gano'n? Hindi ko alam mga kabisnes. Talagang naano lang ako noon mga kabisnes. Nadali ako. At doon siya nagsabi na, kala ko ba buntis ka? Wala naman pa ako sinabi daw buntis ako. No? Kung iisipin lang baga, yung nangyari sa akin na pagsusukan, sakit ang ulo, nahihilo, yun ang symptoms ng buntis. Pero hindi naman ako nagbigay hindi naman ako nagbigay ng ano talaga na nagsabi, ay, yun bang, hindi ako ano ba tawag doon? Hindi ko ba siya phoenix na sabi kong buntis? Ano ba tawag? Ano bang ano dun? Oy, term dun, oy. Ayun, hindi po ba talaga totally inamin na buntis ako. Wala akong sinabi gano'n. Ang sabi ko lang, symptoms ng buntis. Yung nangyari sa akin. Yun, no? At least ngayon malinaw na, hindi po ako buntis, mga ka-business. Ginawa ko lang po ulit yung test kasi para pagbigyan din po yung mga ka-business natin dyan na nagsabi na yun nga, dapat umaga pa. Diyan na scribe na sabihan mo, mag-scout na tayo. Yun, para pagbigyan lang yung mga ka-business natin na para daw talaga sure. Ayun na, dumating na scribe book no eh. Yun lang po na mga ka-business, para lang din sa kalinawan ng lahat. Wala tayong magagawa. Yun na eh. Kasi yun nga, patungkol kay Papa, nagpaliwanag ko na din. So, yun lang po mga ka-business. Sana po, suportahan natin lahat po ng vlog po ng Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, syempre po, ang channel ng mga kagwangs, mga ka-business, please po, suportahan din po natin. At, syempre po, mga ka-business, Mrs. KB Official and Vera and Lito Official. Sana po, suportahan niyo po yung mga videos po namin, lalo na yung pag-charity, mga ka-business, pagtulong. At, suportahan din po natin Edita Mix Vlog, Erlinda Official Vlog, Pretty Mind TV, Blissful Balance, at syempre, ang channel po ng mga magigiting nating reactors dyan. Suportahan po natin mga ka-business. At, thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers na wala sa ako sumusuporta at nagmamahal po sa aming lahat. Salamat po ng marami mga ka-business. At, again, thank you po sa inyong lahat at syempre sa aming mga sponsors na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa aming lahat. God bless po mga ka-business at birabanat lang po tayo palagi. So mag-scout po kami, maliligo lang po mag-asikaso para mag-scout tayo ngayon mga ka-business. Sa bawat araw na
business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y